Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 551. Demon God Chapter, mas mababa. Isa-isang umakyat ang mga naghahaman, ngunit ang kanilang mga atake ay natalo lahat ng tornado. Lahat sila ay may iba't ibang mga pagsusuri, ngunit ang pinakamababa ay 3 bituin, at ang ilan ay umabot pa sa 4.5 bituin. Walang nakakaalam kung para saan ang mga star rating na ito, ngunit mas mataas ang mas mahusay, kaya marami sa kanila ang kumuha ng kanilang mga trump card. Kasabay nito, marami sa mga naghamon ay nagsanay ng mga sining ng demonyo. Gayunpaman, walang pakialam si Tornado. Paano kung nagpractice sila ng mga demonyong sining? Hindi nagtagal, turn na ni Yezuan. Bilang 438. Sigaw ni Tornado. Kaagad, lumipad si Yezuan sa harap ng tornado at kinuha ang pinakamataas na gradong celestial na sandata ni Lu Xiaoyu. Demon God Chapter. Ang mga mata ni Yezuan ay naging walang kapantay na itim, at ang napakalaking dami ng demonyong chi ay naging multo ng isang demonyong Diyos. Earth Splitting Sword, Battle Dragon Stomp. Napataas ang kilay ni Tornado nang makita ang demonyong Diyos na multo. Hindi malakas si Yezuan, at hindi mataas ang amplification ng Demon God Phantom. Sa kanyang lakas, madali niyang mapatay si Yezuan. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay nakita na niya ang demonyong Diyos na ito noon pa man. Thousand Demon Sect. Pinaikit ni Tornado ang kanyang mga mata. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, madaling natalo ni Tornado ang Earth-Shattering Sword gamit ang kanyang normal na Zinki. Oo, hindi mataas ang iyong realm at martial arts quality, pero hindi naman masama ang martial arts attainments mo. 3.5 stars. Ibinigay ni Tornado ang kanyang pagsusuri. Hindi ginamit ni Yezuan ang 8 Desolate Sword sa pagkakataong ito, at hindi rin niya ginamit ang Throbbing Pulse of the Earth. 3.5 bituin ang nasa kanyang inaasahan. Gayunpaman, nang siya ay liliko at umalis. Little brother, kumusta ang Thousand Demon Sect? Biglang tanong ni Tornado. Huminto si Yezuan at gulat na nagtanong, alam ni Senior na isa akong disipulo ng Thousand Demon Sect. Bagamat ang tagapagtatag ng Thousand Demon Sect ay isang Void God Realm expert, pagkatapos ng libu-libong taon ng pagbaba, walang sinumang eksperto sa sekta na maaaring magbago ng 40% ng kanilang mga katangian. Laking gulat niya nang makilala siya ng buhawi. Si Old Devil 1 ang numero 1 eksperto sa Luoxia region libu-libong taon na ang nakalilipas. Pinatay niya ang maraming eksperto sa Void God Realm gamit ang kanyang Dao Heart Demon Seed technique. Siyempre narinig ko na siya. Napangiti si Tornado. Kaya iyon ang nangyari. Namulat si Yezuan at sinabing, magaling ang Thousand Demon Sect. Siya ay nakahiga sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Ang Thousand Demon Sect ay halos mapuksa ilang araw na ang nakalipas. Bagamat nakaligtas sila, ang sect leader ng Thousand Demon Sect ay nagtago na sa kanyang mga eksperto. Sa makatuwid, maaari silang ituring na tumigil na sa pag-iral. Kung tungkol sa Old Devil 1 na iyon, siya ang dapat na ninuno ng Thousand Demon Sect. Bata, natutunan mo na ang Demonic God Chapter sa murang edad mo. Hindi masama ang iyong kakayahan. Pero sabihin ko sa iyo, kalahati pa lang ng Demon God Chapter ang kabisado mo. Libu-libong taon na ang nakalilipas, nagawang isama ni Old Devil 1 ang multo na iyon sa kanyang katawan at naging Devil God mismo. Sabi ni Huan Feng, ano, nang inag ang puso ni Yezuan. Na-master lang niya ang kalahati ng Demon God Chapter. Isama ang multo ng Demon God sa kanyang katawan. Hehe, hindi alam ng marami ang bagay na ito. Sa tingin ko, kahit ang mga eksperto ng iyong sekta ay hindi alam ang tungkol dito. Anyway, chismis lang. Nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. Ngumiti si Tornado, pagkatapos ay tinawag ang susunod na kalahok. Tulala na lumipad pabalik si Yezuan. Na-master lang niya ang kalahati ng Demon God Chapter. Anong scam? Sa Thousand Demon Sect, walang binanggit na ang Demon God Chapter ay nahahati sa dalawang bahagi. Mukhang totoo ang sinabi ni Tornado. Maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang paglilinang ng Demon God Chapter. Ang mga tao ng Demon Sect ay talagang mga tao ng Demon Sect. Kahit na sarili nilang paksayon, hindi nila ipapasa ang kanilang trump card martial arts.
Masyadong kuripot. Si Yezuan ay walang magawa. Mukhang kailangan niyang alamin mismo ang Demon God chapter. Ding, sumama ba talaga ang host sa multo ng Demon God? Masyadong mababa ang kasalukuyang kaharian ng host. Kung ang host ay puwersahang sumanib sa multo, may posibilidad ng chi deviation. Panipi, sinubukan ito ni Yezuan pagkatapos makinig sa mga salita ni Tornado. Sa katunayan, ang multo ay maaaring isama sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang kaharian ay masyadong mababa. Maganda ang devouring system. Inaalalayan siya nito kapag may panganib. Hindi lang iyon, binigyan pa siya ng devouring system ng listahan ng mga item. Kalmado na binhi ng puso, Extreme Ice No Lotus. Hanggat makukuha niya ang isa sa mga item na ito, makakasama niya ang multo ng Demon God. Binanggit niya ang mga pangalan ng mga bagay na ito. Kung makakaharap niya sila sa hinaharap, hindi niya sila mamimiss. Pagkatapos ng paalala ni Tornado, nagsimulang mausi sa si Yezuan tungkol sa pagsasama ng multo ng Demon God. Pagkatapos ng lahat, ito ang trump card ng isang virtual God powerhouse. Ni hindi niya ito ipinasa sa sarili niyang mga alagad. May kabuuang 600 tao ang dumating para kumuha ng pagsusulit. Hindi nagtagal, ang 600 taong ito ay tapos na lahat sa pagsusulit. Ang pinakamababa ay 3 bituin, at ang pinakamataas ay 4.25 bituin. Walang 5 bituin. Sige, second round. Laminggaling si Tornado at sinabing, yung may 3 bituin, lumabas kayo. Nang marinig ito, nataranta ang mga naruroon. Bakit lumabas silang lahat? Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na mag-antala. Mahigit 30 tao ang lumipad palabas mula sa karamihan. Yung may 3.25 bituin, lumabas kayo. Patuloy na sumigaw si Tornado. Ngayon, mahigit 100 tao, kabilang si Yezuan, ang lumipad palabas. Ang may 3 bituin ay pipili sa mga may 3.25 bituin. Pumili ng isa sa kanila para lumaban ng one-on-one. Kung magtagumpay ka sa cross-level challenge, maa-promote ka sa 3.25 bituin, anuman ang buhay o kamatayan. Sigaw ni Tornado, cross-level na hamon. Sa simula pa lang, hulaan na ng ilang tao kung duel ang susunod na round. Ngayong narinig nila ito, nakaramdam sila ng kaunting kawalan. Lahat ng naruroon ay isang henyo. Paano magiging madali ang isang cross-level na hamon? Ang taong nasa tuktok ng listahan ay numero 23. Siya ang unang taong may 3 bituin. Matapos marinig ang mga salita ni Tornado, lumipad siya palabas at pumili mula sa daang tao ni Yezuan. Bumaba ang tingin ng binata kay Yezuan at itinuro siya. Moherf asterisk sacker, sa tingin mo ba ay pushover ako? Inikat ni Yezuan ang kanyang mga mata at bumagsak sa lupa. Nararamdaman ng lahat na naruroon na ang ranggo ni Yezuan ang pinakamababa sa lahat ng taong naruroon. Bukod dito, naabot lamang ni Yezuan ang 3.25 bituin pagkatapos gamitin ang multo ng Demon God. Magsimula na tayo, sigaw ni Tornado. Sa sumunod na sandali, kumilos ang binata. Ang kanyang conversion ng katangian ay umabot sa 33 puntos, na 33 puntos. Mas mataas siya ng 5 puntos kaysa kay Yezuan. Gayunpaman, ang kanyang kaugnayan ay mas masahol pa kaysa kay Yezuan. Hindi pa niya naabot ang epic level. Whoosh! Isang nag-aalab na aura ng espada ang dumaan kay Yezuan. Lahat ay nagsusubok ngayon lang. Bagaman ang ilang mga tao ay medyo naiinip, ang iba ay lihim na kabisado ang mga katangian ng lahat. Sa makatuwid, sa cross-level na hamon na ito, natural na kailangan nilang pumili ng isang tao na ang mga katangian ay sinalungat ng kanilang sarili. Hindi gaanong usay. Malamig na bamantong hininga si Yezuan. Ang multo ng Demon God ay namuuna sa likuran niya. Mabilis na tumaga ang kanyang kanang kamay ng ilang beses, at sa isang iglap, lumitaw ang 3 espadang nakakabasag ng lupa. Sobrang bilis. Natigilan ang binata na lumilipad sa ere. Agad siyang tinamaan sa ulo. Patay. Bagamat isa lamang itong pagsubok, ang mga taong ito ay tiyak na may makapangyarihang pinagmulan. Ang pagpatay sa kanila ay mas mabuti kaysa sa hindi pagpatay sa kanila. Ito ay magliligtas sa kanya ng maraming problema. Pinakamahalaga, nais niyang gamitin ang pagsubok na ito upang mapabuti ang kanyang lakas.
Matapos mamatay ang binata, mabilis na nagwala si Yezuan at kinuha ang kanyang interspatial ring. Kabanata 552, Pinuno ng domain. Dahil si Yezuan ang hinahamon, at nabigo siya, binigyan pa rin siya ng rating na 3.5 bituin. Pagkatapos ng labanan, tahimik siyang bumalik sa kampo ng 3.5 bituin. Ngayon, walang nang ahas na maliitin siya. Pagkatapos nito, ang 30 o higit pang mga martial artist ay nagpatuloy sa paghamon. Karamihan sa kanila ay natalo, at ang ilan ay namatay pa. 3 tao lang ang nagtagumpay, at ang 3 taong iyon ay direktang na-promote sa 3.5 bituin. Ang sinumang magtagumpay sa isang hamon ay papasa sa pagsubok. Gayunpaman, kung mas mataas ang rating ng bituin, mas magiging kapaki-pakinabang ito pagdating ng panahon, sabi ni Huan Feng. Alam ng lahat kung kailan dumating ang oras na siyang 100 Leaders Summit. Gayunpaman, ang 3 taong sumulong ay hindi nang ahas na humamon muli. Sige, 3.5 bituin, simulan mo ng hamanin ang mga 4-star na bituin. Sigaw ulit ni Huan Feng. Mayroong 100 tao na may 3.5 bituin, ngunit higit sa 300 na may 4 na bituin na mga bituin, kaya 1 katlo lamang sa kanila ang tatawagan. Hindi, ito ay mas mababa sa 4 na bituin, dahil ang ilang mga tao ay sumusuko. Kung mas malakas ang isa, mas duwag ang isa. Ang mga taong ito ay lahat ay may mga asawa at mga anak, kaya kung hindi sila kumpiyansa, mas mabuting sumuko. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay turn na ni Yezuan. Lumipad si Yezuan at itinuro ang isang random na tao. Siya, good boy, sa tingin mo ba madali akong mabuli? Isang payat na lalaki ang lumipad. Si Yezuan ay casual na napili, kaya mabibilang lamang niya ang kanyang sarili na malas na siya ang napili. Dahil hindi inakala ni Yezuan na siya ay mabibigo. At least, hindi dito. Simulan na. Sa sandaling matapos magsalita si Huan Feng, ang lalaki ay sumugod kay Yezuan. May impresyon siya sa Demon God projection ni Yezuan, kaya natural na lumipad siya sa hangin para maiwasang malinlang ni Yezuan. Bagamat si Yezuan ay casual na napili, naalala niya na ang metal na katangian ng lalaki ay sinalungat ng kanyang Earth attribute. Demon God Chapter, Sword of Earth Splitting. Si Yezuan ay nagsimulang umatake ng ligaw. Ang conversion ng katangian ng taong ito ay 40%, habang ang kay Yezuan ay 28% lamang. Nagkaroon ng pagkakaiba ng 12 puntos. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring bloodline, martial arts, at attribute si Yezuan, kaya hindi mahirap para kay Yezuan na harapin siya. Bang! 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 Si Yezuan at ang lalaki ay biglang umatake sa ilalim ng maingat na mga mata ng daan-daang tao. Dahil ito ay pagsubok lamang, naramdaman ni Yezuan na mas mabuting itago ang malalim na kahulugan, at hindi banggitin, hindi niya magagamit ang bawang sword. Pagkatapos ng lahat, mayroong Huan Feng na ang conversion ng katangian ay higit sa 80%, iyon ay isang pag-iral na maaaring pumatay sa kanya. Damn it, bakit mas maraming Xin Qi ang brat na ito kaysa sa akin? Hindi maintindihan ng lalaking payat. Kung patuloy silang maglalaban, malamang na siya ang matatalo, at mas malamang na siya ay mamatay. Gayunpaman, ayaw niyang sumuko ng ganoon lang, kaya sumuko siya sa mahabang labanan at sumugod kay Yezuan. Nagkataon, sa sandaling ito, nawala ang demonyong Diyos ng multo ni Yezuan, at ang kanyang aura ay lubhang nabawasan. Magandang pagkakataon, nagningning ang mga mata ng lalaking payat. Gayunpaman, pagdating niya sa harap ni Yezuan, isa pang off-demon god stage ang lumitaw sa likod ni Yezuan. Rip! Sa mahinang tunog, lumipad ang ulo ng payat na lalaki. Oh, magagamit niya ito ng 4 na beses na magkasunod. Nagulat si Huan Feng. Sa unang pagsubok, minsang ginamit ni Yezuan ang off-demon god chapter. Nung na-challenge siya, ginamit niya ulit. Ngayon, 2 beses niya itong ginamit laban sa lalaking payat. Sa kabuuan, ito ay 4 na beses. Sa alaala ni Huan Feng, ang off-demon god chapter ay kumonsumo ng maraming enerhiya. Bagamat maaari itong mabawi, tinansya niya na 3 beses lamang itong magagamit ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng pang-4 na pagkakataon. Ang payat na lalaki ay nag-isip na si Yezuan ay nawala ang kanyang trump card, kaya siya ay pabaya. Kaya naman siya pinugutan ng ulo.
Ding! Tumaas ang conversion ng Earth attribute ng host. Ito ay kasalukuyang nasa 29 na puntos. Muling tumaas ang kaharian ni Yezuan. He broke through. You can leave now, ani Huanfeng na may singkit na mga mata. Ngayon, si Yezuan ay maaaring ituring na matagumpay na sumulong, kaya lumipad siya sa 4-star evaluation square. Iniisip niya kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang paghamon sa 4.5-star evaluation. Gayunpaman, ang pag-iisip ay nawala sa isang iglap. Maging ang bawang sword o ang Earth Pulse, dapat niyang itago ang mga ito at ibunyag sa 100 Territories Summit. Pagkatapos ng lahat, may mga sobrang henyo sa 100 Territories Summit na makakamit ng 60% attribute conversion. Maaaring mayroong ilang may 70% conversion ng attribute. Kung ibinunyag niya ang mga ito ngayon, siya ay target at papatayin sa simula kung narinig ng mga taong iyon ang tungkol dito. Ano ang dapat niyang gawin? Panatilihin ang isang mababang profile. Ito ay mas mahusay na panatilihin ang isang mababang profile. Hindi nagtagal, natapos ang 3.5-star evaluation. Pagkatapos, ito ay ang 4-star evaluation. Di nagtagal, natapos din ang 4-star evaluation. Sa oras na ito, halos 200 katao lamang ang nakapasa sa pagsusulit. Ang natitirang 400 katao ay sumuko o namatay. Okay, nakapasa na kayong lahat. Magtipon sa Domain Chief's Manor in 3 days. Let's go! Sabi ni Huanfeng at lumipad patungo sa Luoxia City. Napakabagal niyang lumipad dahil sa takot na baka wala ng masyadong tao kapag nagsimulang mag-away ang mga nasa likuran niya. Sinundan ni Yezuan si Huanfeng at lumipad pabalik. Matapos makapasok sa lungsod, mabilis siyang umalis upang tingnan kung mayroong anumang bagay sa Luoxia City na kailangan niyang pagsamahin sa multo ng Demon God. Sa kasamaang palad, nadismaya na naman siya. Napakahalaga ng mga bagay na iyon. Hindi sila matagpuan sa mga tindahan o kahit sa mga auction house. Buntong hininga, hintayin natin ang 100 Territories Summit. Nabalitaan ko na ang 100 Territories Summit ay gaganapin sa 5 Elements Formation. Baka magkakaroon ng, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa 3 araw na ito, hindi siya maaaring manatiling walang ginagawa. Lumabas siya ng lungsod upang pumatay ng mga halimaw at mga sagradong hayop. Sulit ang bawat pagpapabuti. Pagkalipas ng 3 araw, nakarating siya sa Domain Chief's Manor sa tamang oras. Sa oras na ito, libu-libong tao na ang nagtitipon doon. Napakalakas, napakaraming eksperto at henyo. Nagulat si Yezuan. Ang mga ito ay mga henyo mula sa buong Luoxia Region. Siyempre, karamihan sa kanila ay mga lokal ng Luoxia Region. Ang Domain Chief na si Luoxia ay nag-imbito ng napakaraming tao ng sabay-sabay. Tila hindi dapat maliitin ang 100 Territories Summit. Hanggat maaari silang makapasok sa nangungunang 10, maaari silang magbabad sa 5 Elements Pool upang madagdagan ang kanilang pagkakaugnay sa mga katangian. Kahit na ang pinakamataas na daan ay gagantimpalaan ng malaki. Ang mga henyo na gustong lumahok sa 100 Territories Summit ay nagtipon lahat doon. Naramdaman pa ni Yezuan ang ilang aura na nagpapalpitate sa kanyang puso. Ang lahat ng mga henyong ito ay mataas ang tingin sa kanilang sarili. Nais nilang nasa langit ang kanilang mga ilong, kaya hindi sila nagdalawang isip na ilabas ang kanilang mga aura. Gayunpaman, may karapatan silang maging mayabang. Ang libu-libong tao ay naghintay ng ilang sandali. Pagkatapos, isang malaking figure ang bumaba mula sa langit sa itaas ng Domain Chief's Manor. Ito ang mahusay na Cloud Rock ng Domain Chief. May nakakilala dito. Itinaas din ni Yezuan ang kanyang ulo upang tingnan at nagulat siya. Napakalaki ng rock na malamang na mahigit 10,000 metro ang haba ng pakpak nito. Lahat, sumakay sa likod ko. Isang boses ng tao ang umalangaw sa langit. Ito ay ang Overlord. Nakilala ito ng iba. Kabanata 553. Magsimula na. Sa sandaling ito, mayroon ng ilang tao na nakatayo sa likod ng 9 Heavens Cloud Eagle. Pagkalapag ng lahat, ang 9 Firmaments Great Cloud Rock ay mabilis na umakyat sa mga ulap at nagsimulang maglakbay. Pagbati, Gobernador. Libu-libong tao ang nakatayo sa likod ng 9 Heavens Cloud Eagle at binati ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may parisukat na mukha sa tabi ng tornado. Sumunod naman si Yezuan at yumuko. Sabay tingin niya. Ito ang gobernador ng Luoxia Region,
ang powerhouse na pinakamalapit sa Empty God Realm. Nang inag ang puso ni Yezuan, ang gobernador ng Luoxia region ay nasa tuktok na ng Spirit Realm. Umabot sa 100% ang conversion ng kanyang attribute na 100%. Hanggat siya ay muling makalusot, ang kanyang espiritu ay mako-convert sa void, at siya ay makakalusot sa Empty God Realm. Maraming tao sa tabi ng gobernador. Dapat sila ang mga powerhouse ng governor's mansion o ang mga bisita ng gobernador. Gayunpaman, nadama ni Yezuan na ang mga powerhouse na ito ay hindi kahit kalahating kasing lakas ng Jiang Tianjin. Hindi sila kahit 1/10 na kasing lakas ni Jiang Tianjin. Hindi na kailangang maging magalang. Nakangiting tumingin ang gobernador sa mga taong ito. Sa mga taong ito, maaaring may mga henyo na maaaring sumali sa Warlord Palace sa hinaharap. Kailangan pa ng 9 Heavens Great Cloud Rock ng ilang oras para lumipad sa 5 Elements Great Array. Ang lahat ay maaaring mag-practice muna sa likod ng Great Cloud Rock. Magagamit ko ang oras na ito para bigyan ka ng ilang pointer. Nakangiting sabi ng Domain Ruler. Siya ay isang super powerhouse sa tuktok ng Spirit Realm. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Empty God Realm. Talagang may lakas siya para gabayan ang lahat ng naruroon. Matapos marinig ang kanyang sinabi, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Gayunpaman, mayroong libu-libong tao ang naruroon. Paano niya sila magagabayan? Sa makatuwid, ang mga taong ito ay agad na natakot. Tanging ang mga nangungunang henyo lamang ang nang-ahas na humakbang pasulong. Ako ang Stone Puppet ng Monolith Region. Sinong gustong makipag-away sa akin? Isang matipunong lalaki na nasa edad 30s ang tumalon. Nang marinig ito, nang inag ang katawan ng lahat. Ang rehiyon ng Monolith, hindi ba iyon ang ikatlong ranggo na rehiyon sa rehiyon ng Luoxia? At saka, siya ang apelyido ng lalaking ito. Ibig sabihin, galing siya sa mansion ng Monolith Region. Kaya ikaw ang Stone Puppet. Hayaan mo akong makipaglaban sa iyo. Isang maikling buhok na binata ang tumalon. Si Li Shu ng Gale Region. Umabot na daw sa 65% ang attribute conversion niya. Napakalakas niya. Li Studio, Li. Ang Stone Puppet at Li Shu ay hindi nag-aksaya ng oras at agad na nagsimulang maglaban. Ang Stone Puppet, gaya ng iminungkahi ng kanyang pangalan, ay may kakaibang Earth Attribute Spirit, habang ang kay Li Shu ay nasa Fire Attribute. Ang Earth at Fire ay magkatabi, kaya ang Earth Element ay sasalungat ng Fire Element. Gayunpaman, ang kaharian ng Stone Puppet ay bahagyang mas mataas kaysa kay Li Shu, kaya't idinilat ng lahat ang kanilang mga mata, hindi gustong makaligtaan ang isang eksena. Bang! 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 Napakatindi ng labanan ng dalawa. Pareho silang nag-convert ng 65% ng kanilang mga katangian, at ang Stone Puppet ay malapit sa 70%. Sa mga tuntunin ng kaharian, ang Stone Puppet ay mas mataas kaysa kay Li Shu, ngunit sa mga tuntunin ng mga katangian, pinigilan ni Li Shu ang Stone Puppet. Hindi masama, pareho silang malakas, mas malakas pa kaysa sa huling summit. Panipi, ang Domain Master ay hindi maiwasang magtanong. Kung hahayaan natin silang pumasok sa 5 Elements Pool, baka maintindihan nila ang profound. Ang isang taong nakakaintindi ng malalim sa spirit stage ay isang sobrang henyo. Isa ito sa 1,000,000. Napakaganda kung ang gayong tao ay maaaring lumitaw. Kung naiintindihan mo ang profound at the spirit stage, maaari kang makapasok sa Warlord Palace. Siguro kung sino man sa grupong ito ng mga batang henyo ang nakaintindi ng malalim na kahulugan. Ang grupo ng mga eksperto sa tuktok ng spirit stage ay mahinang nag-usap. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ng Stone Puppet at Li Shu ay umabot na sa kasukdulan nito. Dahil nasa likod sila ng 9 Firmaments Great Cloud Rock, hindi may iwasang aksidente nilang masugatan ang 9 Firmaments Great Cloud Rock. Gayunpaman, napakalakas ng depensa ng 9 Firmaments Great Cloud Rock. Ang kanilang mga pag-atake ay hindi makalusot sa depensa nito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Super Saint Beast na maihahambing sa isang Peak Spirit Stage Expert. Nako, matatalo ang Stone Puppet. Naningkit ang mga mata ng gobernador. Oo naman, wala pang 10 pag-ikot, ang Stone Puppet ay pinalipad sa pamamagitan ng espada. Napakalakas ng Li Shu na ito. Talagang nagtagumpay siya sa hamon.
Ito ang iniisip ng lahat sa kanilang mga puso. Nakakamangha. Ako, ang bato na puppet, umaamin ng pagkatalo. Ang stone puppet ay isang taong kayang tumanggap ng pagkatalo, kaya agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Salamat. Naikuyom din ni Li Shu ang kanyang mga kamao. Sumunod, nagkomento ang gobernador sa labanan ng dalawa at binigyan sila ng ilang gabay. Malaki ang nakinabang nilang dalawa at umatras para matuno ang impormasyon. Nang matapos ang unang labanan, mabilis na lumabas ang dalawa pang tao. Sila ay dalawang eksperto na nakamit ang 60% conversion ng katangian. Si Yezuan ay nakipaghalo sa karamihan at nanood ng mabuti. Sa ngayon, wala pang 30% ang conversion ng kanyang attribute. Kung ginamit niya ang kanyang trump card, malamang na makakalaban lang niya. Ang mga eksperto na may 45% o 50% attribute conversion. Kung nakatagpo siya ng isang eksperto na may 60% conversion ng attribute, malamang na hindi niya magagawang lumaban. Sa kabutihang palad, walang masyadong tao na nakamit ang 60% conversion ng attribute. Mayroon lamang 8 tao sa 1,000. Ang 8 taong ito ay lumabas lahat para ipakita ang kanilang mga mukha, kaya nakilala sila ni Yezuan. Gayunpaman, ang 8 taong ito ay nagtatago ng kanilang lakas. Hindi alam kung mayroon sa kanila ang nakamit ang 70% conversion ng katangian. Bagamat naiintindihan ng gobernador at ng iba pang mga eksperto kung sino ang malakas at kung sino ang mahina, hindi nila ito sasabihin ng malakas. Nagpatuloy ang mga laban. Sa pangkalahatan, ang mga malalakas ay unang lalabas. Siyempre, may mga taong piniling magtago para sa darating na 100 Leaders Summit. Makalipas ang halos isang araw. Dagat. Nakaamoy ng malansang amoy ang mga batang henyo sa likod ng 9 Firmament's Great Cloud Rock. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, natuklasan nila na ang 9 Firmament's Great Cloud Rock ay bumaba na sa ilalim ng mga ulap. Sa ibaba, may asul na dagat. Nabalitaan ko na nasa dagat ang 5 Elements Great Array. Kung magmadali tayo, baka abutin tayo ng 1 buwan. May nagsabi, sa sandaling ito, sa walang hangganang dagat, isang itim na tuldok ang biglang pumasok sa mga mata ng lahat. Malapit na tayo. Kinaikit ng gobernador ng rehiyon ng Luosha ang kanyang mga mata. Alam niya na ang itim na tuldok sa harap nila ay isang isla, at ang islang ito ay tinawag na Blade Island. Ang 9 Firmament's Great Cloud Rock ay lumipad ng napakabilis, at ang itim na tuldok ay mabilis na lumaki. Iyon ang Blade Island, ang isla ng metal sa 5 Elements Great Array. Panipi, nagtataka ang isang grupo ng mga tao. Ang 5 Elements Great Array ay may kabuuang 5 array. Ang mga ito ay metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa ayon sa pagkakabanggit. Kinakatawan ng Blade Island ang katangiang metal. Sige, nakarating na tayo sa destinasyon natin. Lumabas ang gobernador ng rehiyon ng Luosha at malakas na sinabi, sigurado akong narinig na ng lahat ang tungkol sa 5 Elements Great Array, kaya hindi na ako magsasabi ng marami. Susunod, lahat ay papasok sa isa sa 5 isla ng random. Bukod dito, ang oras ng pagpasok ay matutukoy ng iyong star rating. Panipi, maaaring unang pumasok ang 7 star rating na tao pagkatapos ng oras ng pag-alis. Pagkatapos ng 1 oras, magiging 6 at kalahating bituin. Pagkatapos ng 2 oras, magiging 6 na bituin, at iba pa. Panipi, ang kailangan mong gawin ay kolektahin ang mga token sa 5 isla. Ang mga token na ito ay nakakalat sa 5 isla. Ang metal token ay isang espesyal na gintong talam, ang wood token ay Life Saint Seed, ang water token ay ang Ocean Star, ang fire token ay ang Firestone, at ang earth token ay ang Pure Gold Sand. Sa pamamagitan lamang ng pagkolekta ng 5 token na ito maaari kang makapasok sa gitnang isla. Kung sino man ang tumuntong sa gitnang isla nang hindi kinokolekta ang lahat ng mga token, sila ay madi-disqualify. Sa wakas, ito ang unang round ng 100 Leaders Summit. Ang reward sa unang round ay ang pagpasok sa 5 Elements Pool. Ang oras naman ng immersion, ito ay matutukoy sa iyong rankang. O sige, may isa pa. Ang 5 isla na ito ay natatakpan lahat ng Flight Restriction Array. Makakatalon ka lang ng 50 meters. Kabanata 554. Buntut. Mag-drawing ng marami, lahat.
Hinawakan ni Tornado ang lot tube at naglakad sa harap ng bawat tao. Metal, kahoy, sunog, earth, tubig. Nang mabunutan ang palabunutan, nagtipon ang mga bumunot ng parehong palabunutan. Metal, nang turn na ni Yezuan, random siyang gumuhit ng stick. Nakasulat dito, ang salitang metal. Ang ibig sabihin ni Gold ay pupunta muna siya sa Blade Island. Bago dumating, ginawa niya ang kanyang takdang aralin. Ang 5-element formation ay inayos ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang elementong metal ng Blade Island ay nasa pagitan ng lupa at mga isla ng elemento ng kahoy. Ang kaliwa ay kahoy, at ang kanan ay lupa. Ang swerte niya ay medyo maganda dahil siya ay may katangian ng lupa, kaya siguradong may kalamangan siya sa Blade Edge Island. Hindi nagtagal, natapos na ang lahat sa kanilang mga draw. Kasabay nito, lumipad ang 9 Firmaments Cloud Rock sa isa sa mga pasukan ng Blade Island. Lumingalinga si Yezuan sa paligid at natuklasan na ang isla ay puno ng bali na mga paa. Ang mga putol na paa rito ay tumutukoy sa mga sirang espada at sable. Hindi niya alam kung saan sila nanggaling, ngunit napakarami nila. Sige, lahat ng gumuhit ng metal element stick, sumama ka sa akin. Sigaw ni Tornado. Di nagtagal, sumunod sa kanya ang mahigit 300 tao, kabilang si Yezuan. Good luck! Sa likod ng 9 Heavens Great Cloud Rock, sinabi ng domain leader ng Luoxia region at lumipad palayo. Hindi inaasahan ni Yezuan na napakaraming tao ang gumuhit ng mga metal na elemento ng stick. Iyon ay higit sa 1/5 bahagi sa kanila. Gumawa ng headcount si Tornado at nakumpirma ang pagkakakilanlan ng bawat tao. Pagkatapos, hinati niya ang grupo ni Yezuan sa ilang grupo ayon sa kanilang star rating. Sa sandaling ito, napansin ng lahat na walang 6-star expert sa kanilang Blade Island. Dinala ni Whirlwind ang lahat sa gilid ng Blade Edge Island at sinabing, kayong lahat, maghintay muna dito. Kapag tapos na ang oras, maaari kang pumasok ayon sa iyong star rating. 1 oras ang pagitan. Gayun din, upang maiwasan ang mga eksperto na maghintay, mayroong paghihigpit sa panlabas na bilog ng Blade Island. Makakalaban ka lang kapag pumasok ka sa inner circle. Ang gintong linyang iyon ang linyang naghahati. Panipi, napatingin ang lahat sa direksyon ng daliri ni Tornado. Sure enough, nakakita sila ng Golden Line. Ang mga may mababang rating ay maaaring pumunta sa ginintoang linya at makahanap ng magandang lugar upang makapasok sa Blade Island. Sa ganoong paraan, maiiwasan nilang maambush ng mga eksperto. Kung tutuusin, kung sino ang unang nakakuha ng 5 token at nakapasok sa gitnang isla. Hindi sila mag-aaksaya ng oras dyan. Nagsimulang maghintay ang 300 tao sa mga tagubili ni Tornado. Hindi nagtagal, dumilim ang langit. Naglabas si Tornado ng Time Crystal at sinabing, ngayon, ang 7 star na eksperto ay maaaring makapasok sa isla. Gayunpaman, hindi mo pa nagagawa. Ang pinakamataas sa inyo ay 5.5 bituin, kaya kailangan mong maghintay ng 3 oras pa. Tumango ang lahat. Naunawaan nilang lahat na kahit na walang lumabas na may 7 star na pagsusuri sa Blade Island, maaaring may isa sa 1,000 tao. Sa loob ng 3 oras, maaaring natagpuan ng 7 star na eksperto sa pagsusuri na ito ang token at nakarating sa Blade Island. Sa sandaling iyon, si Yezuan, na nagpapahinga sa isang sulok, ay nagmulat ng kanyang mga mata. 4 star ako, kaya maghihintay pa ako ng 6 na oras. What a scam! Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa sa kanyang puso. Hindi niya maiwasan. Sa 100 Leaders Summit, siya ang may pinakamababang ranggo. Walang mas mababa sa kanya. Kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas, malamang na makakuha siya ng 5 star na pagsusuri sa pinakamaraming. Kailangang maghintay ng isang 5 star ng 4 na oras bago sila makapasok. Napakalayo niya. Kailangan kong maghintay hanggang madaling araw para makapasok. Pagdating ng oras na iyon, kailangan kong makapasok ng mabilis at hanapin ang mga token. Nagplano si Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, kumpara sa mga taong ito, mayroon siyang kalamangan. Iyon ay dahil mayroon siyang walang katapusang supply ng chi at stamina. Maaari niyang samantalahin ang oras na ang iba ay nagpapagaling. Makalipas ang 1 oras, hindi gumalaw ang 300 tao sa Blade Island.
Makalipas ang 2 oras, tahimik pa rin sila gaya ng dati. Hanggang sa 3 oras ay muling sumigaw si Tornado, sige, 5.25 bituin ay makakapasok na. Kasunod nito, mahigit 10 tao ang umalis. Ang ilan ay direktang dumaan sa gintong linya, habang ang iba ay umikot sa gintong linya upang umalis. Sa ika-4 na oras, pumasok ang 5 bituin. Nagkaroon lang ng 4-star evaluation si Yezuan dahil gusto niyang itago ang kanyang lakas. Kailangan pa niyang maghintay ng 2 oras pa. Sa ika-5 oras, pumasok ang 4.25 bituin. Pagkaalis ng mga taong ito, tumingin si Yezuan sa paligid at napagtanto na 100 tao na lang ang natitira. Sa madaling salita, ang mga natitirang tao ay 4-star, 3-star, at 3.5 star. Si Yezuan ay nakaupo doon na naka-crossleg. Sa wakas, dumating na ang ika-6 na oras. Sige, pwede nang pumasok ang 4-star people. Nang marinig ito, tumayo din si Yezuan. Sabay-sabay na tumayo ang mahigit 20 tao. Hindi sila pinansin ni Yezuan at talagang sumingit. Matapang talaga ang batang ito. How dare he not avoid us? Ang ganitong uri ng tao ay maaaring tanga o eksperto. Kuya, ano sa tingin mo? Umakyat ka at patayin mo siya. Isang grupo ng 3 tao ang nakatingin kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang ilan sa mga taong lumahok sa 100 Leader Summit ay naroon upang pumatay. Sinundan nila ako. Panipi, si Yezuan, na nakapasok na sa Golden Line, ay pinaikit ang kanyang mga mata. Nakapasok na lahat ng taong kinatatakutan niya. Ang natitirang mga tao ay hindi maaaring takutin siya. Kung maglakas loob silang sundan siya, si kamatayan ang nililigawan nila. Gayunpaman, kung hindi niya ibunyag ang kanyang trompeta, mahihirapan siyang patayin ang 3 taong ito. Kaya naman, nagpasya siyang pumasok muna sa kagubatan sa likod ng gintong linya. Papasok siya sa gubat. Humanda ka, papatayin natin siya pagkapasok natin. Sige, hindi nagtagal, sumugod si Yezuan sa kagubatan. Sumugod din ang 3 tao sa likuran niya makalipas ang 2 segundo. Experience. Kailangan ko ng maraming experience. Kayong 3 ang magiging experience ko. Si Yezuan, na tumatakbo sa harapan, ay biglang huminto sa kanyang kinatatayuan. Tapos, tumalikod siya at pumadyak. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. 2 layer ng pulso ng lupa. Boss! Ang 3 tao ay nakaramdam lamang ng dagandong sa kanilang mga ulo. Sa oras na mag-react sila ay hiwalay na ang kanilang mga ulo sa kanilang leeg. Insta-kill. Insta-patayin ang 3 tao sa isang iglap. Ang ganitong uri ng lakas ay napakalakas na. Gayunpaman, ito ay makatwiran din. Pagkatapos ng lahat, ang Earth's Pulse 2 layers ni Yezuan ay nagbago na, at ang kapangyarihan nito ay 2 beses na mas malakas kaysa dati. Sa ilalim ng mga sitwasyon ng 2 panginginig ng boses, kahit na ang katangian ni Yezuan ay pinigilan ng katangian ng apoy, madali pa rin niyang mapapatay ang kanyang mga kaaway. Para sa 3 taong ito, ang kanilang conversion ng katangian ay nasa 40% lamang. Wala silang kapangyarihang lumaban. Bago tuluyang patay ang 3 taong ito, si Yezuan ay sumugod at kinuha ang kanilang universe rings. Ding! Tumaas ang Earth Attribute Conversion ng host. Ito ay kasalukuyang 30 puntos. Ang 30 puntos ng conversion ng katangian ay 30%. Nadagdagan nito ng kaunti ang lakas ni Yezuan. Kabanata 555. Black Blade. Sa ngayon, nakapasok na si Yezuan. Sa Blade's Edge Island, may mga putol na espada at saber sa lahat ng dako. Ito ay isang kayamanan para kay Yezuan. Ang ilan sa mga sirang espada at saber ay mga supreme grade celestial artifact. Bagamat sira ang mga ito, maaari pa rin silang lamunin ni Yezuan. Kaagad, sinimulan ni Yezuan na mabilis na kolektahin ang mga ito. Hindi gusto ni Yezuan ang mga low-grade celestial artifacts, mid-grade celestial artifacts, high-grade celestial artifacts. Gusto lang niya ng mga supreme-grade celestial artifact. Ang pinakamahalaga, ang pinakamataas na antas ng celestial artifact na ito ay ibinagsak lahat sa lupa. Ang bilis ni Yezuan ay mabilis, at ang kanyang lakas ay bumubuti sa lahat ng oras. Haha, awesome! Kung kokolektahin ko ang lahat ng celestial artifact sa Blade Island,
ang conversion ng attribute ko ay tataas ng kahit 5 puntos. Si Yezuan ay nasa mabuting kalooban. Gayunpaman, ang mga sirang espada at saber na ito ay hindi lamang ang mga bagay sa Blade Island. Boom! 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 Biglang, sunod-sunod na pagsabog ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Huminto si Yezuan at lumingon sa isang tiyak na direksyon. Ito ay tunog ng isang labanan, at marahil ito ay 10,000 metro lamang ang layo. Yung mga nakapasok sa Blade Island kanina ay nasa gitna lahat. Ang pinakamalapit sa akin ay hindi hihigit sa 4.5 bituin. Sa pag-iisip na iyon, si Yezuan ay sumugod sa direksyong iyon. Pagdating niya sa pinangyarihan ng labanan, nakita niya ang dalawang figurang nag-aaway. Ang isa sa kanila ay natural na tao, habang ang isa ay talagang isang metal na nilalang. Ang metal ikong nilalang na ito ay natatakpan ng mga talam. Ang mga kamay at paa nito ay itim na talam, at maging ang ulo nito ay pareho. Medyo parang pine cone. Ano ito? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Naunawaan niya na marahil ito ay isang uri ng kakaibang hayop. Ay hindi, nagdilim ang ekspresyon ng warrior nang makita niya si Yezuan. Siya ay nag-iisa at walang reinforcements. Higit sa lahat, siya ay kasalukuyang nasabit ng isang itim na talam. Isang 4.5 bituin na pagsusuri. Nakita na ni Yezuan ang taong ito dati. Nangangahulugan ng rating na 4.5 bituin na ang rate ng conversion ng katangian ay umabot sa hindi bababa sa 40%. Ito ay mas malamang na ito ay umabot sa 45%. Siyempre, posible rin na umabot sa 50%. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang nagtago ng kanilang lakas. Hanggat hindi ito 5 star na rating o mas mataas, hindi natatakot si Yezuan. Gayunpaman, hindi nagmamadaling kumilos si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang hayaan ang taong ito na subukan muna ang lakas ng itim na talam. Boom! 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 Ang martial artist na ito ay umatake gamit ang kanyang flaming sword shi habang siya ay umatras. Napakalakas ng defensive power ng Black Blade na iyon. Higit pa rito, nagawa nitong gumamit ng 2 kamay na talam upang masira ang nagninangas na espada shi. Napakalakas nito. Ang itim na talam na ito ay walang mga mata, kaya hindi alam kung paano ito umatake. Gayunpaman, sa sandaling ito, huminto ang 2 itim na talam nitong binti, at pagkatapos ay nagsimulang umikot ang buong katawan nito. Direkta itong naging isang itim na talam na buhawi na tumatama patungo sa tao. Ano? Halos lumuwa ang mga mata ng martial artist na ito sa kanilang mga socket. Agad siyang tumalikod at tumakas. Gayunpaman, ang bilis ng pag-ikot ng itim na talam ay napakabilis. Sa isang iglap, naabutan nito ang magsasaka at ginamit ang talam upang putulin ang magsasaka. Ang eksenang ito ay ganap na nahulog sa mga mata ni Yezuan, na naging dahilan upang siya ay matigilan saglit. Ang Blade Island na ito ay talagang mapanganib. Hindi lang malakas ang defensive power ng Black Blade, kundi napakalakas din ang offensive power at speed nito. Matapos mapunit ng itim na talam ang magsasaka, hindi ito tumigil. Sa halip, lumipad ito patungo kay Yezuan. "Emph, you dare to trouble for me with just you." Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Agad niyang inilabas ang kanyang bawang sword at naglaslas ng ilang earth-shattering swords. Sacred Swordsman Bloodline. Tumibok na palso ng lupa 2. Bawang sword. Dahil sa 3 salik na ito, napakalakas ng pag-atake ni Yezuan. Bilang karagdagan, ang 5 elements array na ito ay mayroong 5 isla. Ang bawat isla ay may kanya-kanyang katangian. Sa makatuwid, naniniwala si Yezuan na ang mga pag-atake ng Earth attribute ay makakapagpapataas ng pinsala. Higit pa rito, ang itim na talam na ito ay maaaring isang mutated beast. Maaaring may pakinabang ang Beast King bloodline. Bam! 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 Ang Swords of the Earth splitting sword ay tumama sa itim na talam at nabasag ito sa isang iglap. Pagkaraan ng kamatayan nito, ang lahat ng itim na saber sa katawan nito ay nalaglag, na nagpapakita ng pangunahing katawan ng itim na saber. Hindi ka makatiis kahit isang suntok. Nagtawanan si Yezuan, pagkatapos ay lumakad. Isang itim na talam na maaaring agad na pumatay sa isang 4.5 bituin na may rating na cultivator ay agad niyang pinatay. Kung ikukumpara sa iba,
malaki ang bentahe niya sa Blade Island na ito. Lumapit si Yezuan, kinuha ang naputol na daliri ng cultivator, inalis ang buo na interspatial ring, at kinain ang mga bagay sa loob. Pagkatapos, iniligpit niya ang itim na talam. Oh, kaya mo silang lemunin. Napakaraming karanasan iyon. Panipi, labis na nagulat si Yezuan. Patuloy niyang nilalamon ang itim na talam. Ang halaga ng itim na talam na ito ay maihahambing sa isang pinakamataas na antas ng Heaven Artifact. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang halaga ng itim na talam ay higit na lumampas sa iba pang mga itim na talam. Ang halaga nito ay maaaring kasing taas ng 1 hanggang 100. Ang itim na talam na ito ay ang pangunahing katawan ng itim na talam. Ang iba pang itim na talam ay naka-embed sa itim na talam na ito. Big Black Saber, naiintindihan ko na. Kaya ito ang token sa Blade Edge Island. Gayunpaman, sinabi ng Luoxia Region Ruler na ang token ay isang gintong talam. Pagkatapos, dapat akong pumatay ng gintong talam at kunin ang pangunahing katawan ng ginintoang talam nito. Panipi, naintindihan kaagad ni Yezuan. Ang itim na talam na ito ay malamang na isang maliit na halimaw sa Blade Island. Tulad ng para sa gintong talam, ito ay dapat na isang boss. Hanggat nakapatay siya ng gintong talam, maaari siyang umalis sa Blade Island. Siyempre, hula lang ito ni Yezuan. Ngayon, hindi na nakolekta ni Yezuan ang mga sirang espada at saber. Ito ay purong pag-aaksaya ng oras. Sa halip na kolektahin ang mga sirang talam, maaari pa niyang patayin ang mga itim na talam na ito. Fair na, sa sandaling iyon, mabilis na umalis si Yezuan at nagsimulang tumakbo. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng pangalawang itim na talam. Ang lakas nito ay halos kapareho ng nauna. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. Tumipintig na pulso ng lupa, ikalawang layer. Sa pagkakataong ito, hindi umatake si Yezuan. Direkta siyang umatake gamit ang kanyang mga paa. Ang ikinagulat niya ay 4 na beses lang siyang nakatapak. Bago pa man niya maabot ang itim na talam ay patay na ito. Lahat ng itim na talam sa katawan nito ay nagkalat sa lupa. Oo naman, may attribute counter. Sigurado na ngayon si Yezuan. Pagkatapos ay iniligpit niya ang itim na talam. Sa ganitong bilis, makakalusot na naman ako pagkatapos makapatay ng ilan pang Black Blades. Siya ay lubos na nasisiyahan sa karanasan ng mga itim na talam na ito. Isa pa, gabi na. Kung ikukumpara sa iba, mas malaki ang bentahe niya. Sa lahat ng kabataang talento na kalahok sa 100 Leaders Summit, ang kaharian ni Yezuan ang pinakamababa. Kahit nakalusot siya, siya pa rin ang pinakamababa. Sa makatuwid, nais niyang mabilis na mapabuti ang kanyang kaharian sa Blade Island. Saka lamang siya magiging kwalipikadong makipagkumpetensya sa iba para sa karapatang makapasok sa 5 Elements Pool. Ang lugar na ito ay nakatadhana na maging pambihira. Kabanata 556. Ang Golden Blade. Sa oras na sumapit ang takip silim, ang kaharian ni Yezuan ay tumaas sa 35%. Bagamat 5% lamang ito, ang kanyang lakas ay sumailalim sa isang nakakapanghinang pagbabago. Hindi ko pa natatagpuan ang ginintoang talam. Marahil ay kailangan kong lumalim pa. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi niya nais na makatagpo ang ginintoang talam sa ngayon. Tinansya niya na ang lakas ng gintong talam ay hindi bababa sa 5 bituin, o kahit 6 na bituin. Napakaraming mahuhusay na kabataan. Ang mga nasa ibaba ng 5 bituin ay naruroon lamang upang gumawa ng mga numero. Marahil ay may nakakuha na ng ginintoang talam, o baka may ibang nanggaling sa ibang isla. Sa anumang kaso, sinakop ni Yezuan ang Blade Island. Kung nagawa niyang patayin ang lahat ng ginintoang talam, hindi ba magkakaroon ng lugar para sa kanya sa 5-element pool? Matapos ihanda ng isip ang kanyang sarili, nagpatuloy si Yezuan sa kanyang paglalakbay. Ang target niya ay ang tao at ang itim na talam. Dahil gabi na noong nakaraang gabi, naging maingat ang lahat. Gayunpaman, ang kanilang bilis ay tataas sa araw. Kasabay nito, ang pagkakataong makatagpo nila si Yezuan ng nagkataon ay tataas ng husto. Boom! 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 Biglang, sunod-sunod na pagsabog ang tumunog sa tenga ni Yezuan. Hindi nag-atubili si Yezuan at agad na sumugod sa direksyong iyon. Pagdating niya, may nakita siyang 2 taong nag-aaway. Sa pagkakataong ito,
ito ay 2 tao. Ang kanilang conversion ng katangian ay higit sa 50. Kinaykit ni Yesuan ang kanyang mga mata at pinanood ang labanan mula sa gilid. Napansin din nilang dalawa si Yesuan at nahati ang kanilang atensyon para bantayan siya. Mas maaga, ang pagsubok ng tornado ay hindi nakagawa ng 5-star na pagsusuri. Sa karamihan, ito ay 4.5 bituin. Ang mga 5-star evaluator na ito ay may kasamang mga imbitasyon. Sa makatuwid, ang kanilang mga background ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Anong tinitingin-tingin mo, bata? Scram! Sigaw ng kabataang nakasuot ng puting damit. Scram! Nagalit si Yesuan dito. Kanina pa niya pinapanood ang laban dahil naisip niya na baka may ibang dumating. Gayunpaman, hindi na siya makaupo pa. Demon God Chapter. Ang multo ng isang demonyong Diyos ay biglang namuo sa likod ni Yesuan. Kaagad pagkatapos, sinumbong niya sila upang patayin sila. You overestimate yourself. Patayin mo muna siya, sabi ng binata na nakaputi. Sige, tumango ang kanyang kalaban. Agad na nagkasundo ang dalawa. Pareho silang nakapag-convert na ng higit sa 50% ng kanilang mga katangian, habang si Yesuan ay nakapag-convert lamang ng 35%. Gayunpaman, hindi nila nauunawaan ang anumang kasukdulan, at hindi rin sila nagtataglay ng anumang illusionary divine weapons. Pinakamahalaga, nagkaroon ng space ceiling formation sa 5 isla. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. Boss! Agad na gumawa ng ilang hakbang si Yesuan. Ang War Dragon Stomp, na napuno ng pintig ng lupa, ay agad na umiling. Earth-splitting sword, swish! 2 espadang nakakabasag ng lupa ang bumaril mula sa lupa at agad na pinutol ang kanilang mga ulo. I can insta-kill someone with 50% attribute conversion. Ang lakas ko ay maituturing na above average sa grupong ito ng mga henyo. Gayunpaman, hindi masyadong nasisiyahan si Yesuan sa lakas na ito. Sa oras na ito, naglakas loob siyang gamitin ang espadang bawang dahil walang tao sa paligid. Kung maraming tao, tiyak na hindi niya aalisin ang espada ng bawang. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang illusionary divine weapon. Kung aasa lang siya sa ultimacy, hindi sapat na harapin ang mga henyo na ito. Sa makatuwid, kailangan niyang magpatuloy sa pagpapabuti. Matapos patayin silang dalawa, tumingin si Yesuan sa paligid. Matapos makumpirma na walang ibang tao, lumakad siya at hinubad ang 2 interspatial ring. Gayunpaman, bago niya sila lamunin, nakakita siya ng magandang bagay sa isa sa mga interspatial ring. Purong gintong gravel ba ito? Nagliwanag ang mga mata ni Yesuan. Ang pure gold gravel ay isa sa 5 mga token na kumakatawan sa katangian ng Earth. Sa madaling salita, ang isa sa 2 bangkay ay maaaring nagmula sa Earth Attribute Island sa tabi. Kung ganoon, hindi na niya kailangang pumunta sa Yellow Sand Island. Marahil ay hindi na rin niya kailangang pumunta sa ibang mga isla. Kailangan lang niyang maghintay sa Blade Island at maghintay na ihatid siya ng iba. Gayunpaman, ang purong gintong gravel na ito ay tila napakahalaga. Kaya naman, naramdaman ni Yesuan na mas mabuting kainin muna ito. Ding! Ang conversion ng Earth attribute ng host ay tumaas sa 38 puntos. Ang 2 interspatial rings ay nagbigay daan kay Yesuan na makalusot ng 3 beses ng sabay-sabay, mula 35 puntos hanggang 38 puntos. Wala akong pakialam kung mission item ang pure gold gravel. Kailangan ko munang pagbutihin ang lakas ko. Nilamon ni Yesuan ang lahat ng nasa interspatial ring at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa ngayon, mayroon siyang magaspang na ideya na ang Blade Island ay nahahati sa 2 bahagi. Nasa outer area pa rin siya. Tulad ng para sa mga gintong talam, dapat silang lumitaw sa panloob na lugar. Kaya naman, sa pagkakataong ito, dumiretso siya sa gitna ng isla sa halip na umikot sa labas ng lugar. Nag-advance siya saglit. Bagamat wala siyang nakitang mga gintong talam, nakahanap siya ng isang grupo ng mga itim na talam. Mayroong higit sa 10 itim na talam sa grupong ito. Sa sandaling ito, biglang nahulog ang atensyon ni Yesuan sa likod ng mga itim na blades. Parang may blade mountain doon. Maaaring nasa loob ang mga gintong talam. Kumislap ang mga mata ni Yesuan at mabilis siyang tumakbo palabas. Hindi na niya kailangang umatake para harapin ang mga itim na talam.
Ang kailangan lang niyang gawin ay itapak ang kanyang mga paa. Bang! 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 Isang serye ng mga shockwave ang naglakbay sa mga itim na blades at agad na pinatay ang mga ito. Sumilip si Yezuan at nilamon ang lahat ng itim na talim. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang figure ang biglang lumipad sa Blade Peak Mountain. Yun ba yung 5.5 star guy? Panipi, naningkit ang mga mata ni Yezuan. Ang kanilang Blade Island ay hindi pa nagkaroon ng 6-star rating dati, kaya naalala ni Yezuan ang lahat ng 5.5 star at 5 star na mga tao. Ang figure na ito ay may 5.5 star na rating, kaya ang kanyang conversion ng katangian ay umabot ng hindi bababa sa 55%. Kung papatayin ko siya, malamang natataas na naman ang attribute conversion ko. Pero mahirap, nag-alinlangan si Yezuan. Bagamat nakapatay siya ng 2 tao na may 50% conversion noon, 55% ito. At saka, sino ang nakakaalam kung ang taong ito ay nagtatago ng kanyang tunay na lakas? Paano kung ang kanyang tunay na lakas ay umabot sa 60% pagbabagong loob? Mas mabuti pang umatras ako. Nagpasya si Yezuan na huwag gumawa ng gulo para, sa taong iyon, papatayin muna niya ang ilang itim na blade sa paligid ng Blade Mountain. Ang Blade Mountain ay hindi malaki, ngunit si Yezuan ay gumugol ng 5 minuto sa pagtakbo sa paligid nito. Sa panahong ito, nakapatay siya ng higit sa 100 itim na talam. May malakas at mahinang itim na talam. Ang mahihina ay maaaring lumaban sa isang tabla sa isang taong may 40% conversion. Para sa mga malalakas, maaari silang magdulot ng bahagyang banta kay Yezuan. Sa makatuwid, mayroong natural na mataas at mababang mga punto ng karanasan. Matapos umikot si Yezuan sa Blade Mountain, tumaas ng 1 punto ang kanyang attribute conversion, na umabot sa 39. Konti na lang at aabot na siya sa 40. Sa sandaling ito, Kabanata 557, Blade Peak Mountain. Yung tao ba kanina? Itinuon ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sure enough, ito ang martial artist na may 5.5 star evaluation. Sa likod ng martial artist na ito ay isang grupo ng mga gintong talam. Tulad ng inaasahan, ang mga ginintoang blades ay nasa Blade Peak Mountain na ito. Nang inag ang puso ni Yezuan. Kung ito ay isang grupo ng mga gintong talam, hindi siya matatakot, ngunit ngayong mayroong isang grupo ng mga gintong talam na humahabol sa martial artist, si Yezuan ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Nagmamadali siyang nagtago at tahimik na nanood. Ipaglalaban kita. Ang martial artist ay umungal at nagmamadaling bumalik. Gayunpaman, matapos siyang mapalibutan ng mga ginintoang talam, agad siyang nahak hanggang sa mamatay. Napakalakas. Nang inag ang puso ni Yezuan. Hindi niya hinahangaan ang lakas ng martial artist, ngunit natatakot siya sa grupo ng mga gintong talam. Ang pinakakinatakutan niya ay ang mga gintong talam na ito ay gumagalaw sa mga grupo. Kung mag-provoke siya ng isa, makakaakit ito ng isang grupo. Noong nakaraan, nakuha niya ang pure gold gravel, ngunit ang conversion ng attribute ng kabilang partido ay umabot lamang sa 50%. Nangangahulugan ito na ang purong gintong gravel ay hindi mahirap makuha. Tungkol sa martial artist na ito, ang kanyang lakas ay halos 60%, ngunit siya ay hinabol ng isang grupo ng mga gintong talim at pagkatapos ay nahak hanggang sa mamatay. Gayunpaman, kumikinang pa rin ang mga mata ni Yezuan, dahil nakita niya na ang grupo ng mga ginintoang blades, pagkatapos patayin ng martial artist na iyon, ay bumalik lahat sa Blade Peak Mountain. Haha, sasamantalahin kita. Natawa si Yezuan sa kanyang puso at mabilis na sumugod. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay mayroon talagang mga tao sa paligid, at mayroon silang parehong ideya sa kanya. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Galit na sumigaw ang isang lalaki at pinaulanan ng apoy si Yezuan. Walang gaanong kasanayan, mamatay. Direktang umiwas si Yezuan sa laslas. Bago yun, ang kanyang mga paa ay humakbang na sa ilang 10 hakbang ng War Dragon. Boss, bitik. Ang martial artist na ito na gustong samantalahin ang sitwasyon ay nadurog ang ulo ng sipa ni Yezuan at agad na bumagsak sa lupa. Masobrahan mo ang iyong sarili. Malamig na bamantong hininga si Yezuan.
Tumakbo siya sa bangkay ng mandirigma na nahak hanggang sa mamatay at kinuha ang kanyang interspatial ring. Ang interspatial ring ay kinain ng gintong talam. Buti na lang at hindi ito nabasag. Kung hindi, si Ye Zuan ay umiyak. Ding! Umabot na sa 43 puntos ang conversion ng Earth attribute ng host. Ang yin at yang ring na ito ay nagpapataas ng conversion ng katangian ni Ye Zuan ng 4 na puntos. Ito ay isang magandang ani. Pagkatapos, tumalikod si Ye Zuan at naglakad papunta sa malas na lalaki na naduraj ang ulo ng kanyang sipa. Kinuha niya ang interspatial ring. Purong gintong. Buhangin na naman. Panipi. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Nasa 45% lang ang conversion ng attribute ng taong ito. Hindi siya masyadong malakas. Parang mas relaxed ang Yellow Sand Island. Ngayon, nagkaroon ng lakas si Ye Zuan upang mabuhay sa Blade Edge Island. Sa sandaling ito, iniisip niya kung dapat ba niyang akyatin itong bundok na puno ng mga talim. Pupunta lang ako at titingnan. If worst comes to worst, tatakbo na lang ako. In any case, I have the Earth Pulse. Dapat hindi na nila ako maabutin. Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Nakapagdesisyon na siya. Maaari niyang salakayin ang mga kaaway kahit na siya ay tumatakbo. Bagamat malakas ang grupo ng mga gintong talam, ayos lang hanggat hindi siya napapalibutan. Sa isiping ito, humakbang siya pasulong at tumakbo patungo sa Blade Edge Mountain. Blade Edge Mountain. Walang mga blades sa bundok, ilang metal blades lang. Sinubukan ni Ye Zuan na tanggalin ang isa sa kanila, ngunit nalaman niyang napakababa ng mga benepisyo matapos itong kainin, kaya hindi niya ito inabala. Sa sandaling ito, naakyat na niya ang Blade Edge Mountain. Mga gintong talim. Napakalakas nila. Kung isa o dalawa lang, dapat kayanin ko. Kung may grupo, kailangan kong tumakbo. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Kung tutuusin, marami na siyang nakitang itim na talim na bumubuo ng mga buhawi ng talam, kaya nahulaan niya na magagawa rin ito ng mga gintong talim. Hindi pinapayagan ang paglipad sa Blade Edge Island, kaya mahirap para sa kanya na iwasan ang mga ito. Napakaraming itim na talim. Panipi. Sa sandaling ito, biglang nanliit ang mga mata ni Ye Zuan. Nakakita siya ng grupo ng mga itim na blade sa Blade Edge Mountain. Mayroong higit sa 100 sa kanila. Ito ay isang treasure trove para sa pag-level up. Patayin. Agad na sumugod si Ye Zuan. Nang makalapit siya, bigla niyang ginamit ang Battle Dragon Stomp. Boom! Nayanig ang buong lupa. Bawat hakbang na ginawa ni Ye Zuan ay nakakapatay ng isang itim na talim. Wala pang 3 segundo, ang daan-daang itim na talim na ito ay napatay niya lahat. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang bilis ay sinusukat sa mga unit ng 1,000 metro bawat segundo. Kaya niyang tumawid ng 12 ng metro sa bawat hakbang. Inalis ni Ye Zuan ang lahat ng itim na talim. Bahagyang nadagdagan ang kanyang lakas, at ang kanyang chi ay naka-recover na rin sa sukdulan nito. Mayroong higit sa 100 itim na talim. Kahit na ang isang taong may 60% attribute conversion ay hindi maglalakas loob na gumawa ng isang kaaway mula sa kanila. Gayunpaman, madali silang mapapatay ni Ye Zuan. Hindi dahil walang nakakita sa eksenang ito. Ang isang tao sa isang puting ulap sa kalangitan ay may malawak na tanawin. Talagang tinatago ng batang ito ang kanyang lakas. Kaya niyang pumatay ng mahigit 100 itim na blade sa loob ng 3 segundo nang hindi kumikilos. Nasa 6 na bituin na ang kanyang lakas. Ang taong ito ay si Tornado, na namamahala sa Blade Edge Island. Bagamat may flight restriction formation dito, hindi siya naapektuhan dahil sa lakas niya. Gayunpaman, ang hindi niya maintindihan ay kung bakit kailangang itago ni Ye Zuan ang kanyang lakas. Kung mayroon siyang 6 na bituin na pagsusuri sa simula, kung gayon ay nakapasok na siya sa Blade Edge Island sa 3 oras. Marami pa sana siyang mabibaylang oras. Gayunpaman, napakalayo niya, kaya hindi niya alam na naiintindihan ni Ye Zuan ang kasukdulan. Hindi rin niya alam na ang sandata sa kamay ni Ye Zuan ay isang virtual god weapon. Gayunpaman, patuloy siyang sumunod at nagmamasid. Sa oras na ito, mahigit 10 minuto na ang nakalipas mula noong pumasok si Ye Zuan sa Blade Edge Mountain. Sa kalahating oras na ito, nakapatay siya ng ilang grupo ng mga itim na blades. Mayroong higit sa 1,000 sa kanila sa kabuuan.
Sa kanyang pambihirang bilis ng paggaling, hindi na niya kailangan pang magpahinga. Hindi na niya kailangan pang bumawi. Pinatay lang niya ang daan paakyat. That's strange. That person encountered the golden blades not long after he climbed. Mahigit 10 minuto na akong nandito. Bakit hindi ko pa sila nakikita? Si Yezuan ay walang magawa. Gayunpaman, talagang nakuha niya ang gusto niya. Kasabay ng pag-iisip na ito sa kanyang isipan, nakakita siya ng bakas ng ginto sa Blades Peak Mountain. Isang gintong talem. Sa wakas nahanap ko na, at nag-iisa lang. Tapos ka na. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Tinansya niya na ang halaga ng gintong talam na ito ay katumbas ng hindi bababa sa 500 itim na talam. Sa isang iglap, sumugod si Yezuan. Natuklasan din ng Golden Blade si Yezuan at ginamit ang 2 Golden Blade legs nito para salubungin siya. Sword of Earth Splitting. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. Earth Pulsation. Bago makalapit ang ginintoang talam na ito, ilang ginintoang talam ang unang inalog ng 10 hakbang ng Battle Dragon. Pagkatapos, agad silang tinamaan ng Sword of Earth Splitting at agad na nagkawatak-watek. Napatay ko ang Golden Blade sa isang hit. Hindi masama ang attack power ko. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan. Kabanata 558. Tagasalin, Henyi Translations Editor, Henyi Translations. 6-star Slayer. Ang ginintoang saber ng pangunahing katawan ay malamang na mas matigas pa kaysa sa pinakamataas na antas ng sandata ng langit. Kung hindi dahil sa kakulangan ng pagpapahusay, napaglaruan ni Yezuan ang gintong saber. Sa kasamaang palad, ang gintong saber ay walang anumang pagpapahusay. Maaari lamang itong gamitin bilang isang laruan. Naramdaman ni Yezuan na makakatagpo siya ng mas maraming gintong saber, kaya kinain niya ang gintong saber. Ang daming experience. Kung makapatay pa ako ng ilan, malamang makakalusot na naman ako. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na lumabas. Kasabay nito, isa pang tao ang pumasok sa Blade Peak Mountain. Kung narito si Yezuan, tiyak na makikilala niya na ang taong ito ay isa sa 8 taong may rating na 6 na bituin noong isang araw. Ang isang taong may rating na 6 na bituin na may card ng imbitasyon ay magkakaroon ng hindi bababa sa 60% conversion ng katangian. Ang kanyang aktwal na lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na hihigit sa 6 na bituin. Si Yezuan, na hindi nakakaalam nito, ay paikot-ikot pa rin sa Blade Peak Mountain. Kaya ang mga gintong saber ay hindi nakakatakot gaya ng inaakala ko. Hanggat hindi hihigit sa 10, madali ko silang haharapin. Si Yezuan ay kinakatay pa rin ang itim at gintong saber. Ngayon, ang kanyang kumpiyansa ay lubos na naboost. Kahit na nakatagpo siya ng isang grupo ng mga gintong saber, tiwala siya na maubos niya ang mga ito hanggang sa mamatay. Ding! Tumaas ang conversion ng Earth attribute ng host. Ito ay kasalukuyang nasa 44 na puntos. Na-notify ang system. Sa wakas, nakalusot siya. Mukhang mahirap pa ring mag-level up sa pagpatay sa mga halimaw. Ang pinakamabilis na paraan ay ang pumatay. Walang magawang umiling si Yezuan. Sa kasamaang palad, ang mga eksperto ay nakakalat sa 5 isla. Walang gaanong eksperto sa Blade Peak Island. Ang mga ekspertong may rating na 5.5 star na iyon ay maaaring nakakuha na ng mga gintong saber at nakapunta na sa ibang mga isla. Dagandong. Nang pumasok si Yezuan, isang dagandong ang dumating mula sa malayo. Tumaas ang isang kilay ni Yezuan at bumulong sa sarili, may tao pa sa Blade Peak Mountain. May tao dito. Ito ay isang magandang senyales. Kung ito ay isang madaling target, siya ay pumunta sa ibabaw. Agad siyang tumakbo papunta sa direksyon. Na iyon, hindi nagtagal, nakita niya ang isang grupo ng mga gintong saber na humahabol sa isang binata. F***, ang tagal ko na dito, pero wala pa akong nakikitang grupo ng Golden Blades. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung swerte ba o malas na hindi siya nakatagpo ng grupo ng mga gintong talem. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at natuklasan na ang binata na hinahabol ay isa pala talaga sa 8 6-star expert. Agad namang nagningning ang mga mata niya. Kung lalaban siya ng isa sa isa, maaaring kailanganin niyang labanan ang isang mahirap na labanan. Gayunpaman, hindi ito one-on-one na labanan. Ang binatang iyon ay hinahabol ng 7 gintong talem.
Kung hindi niya sinamantala ang sitwasyong ito, paano ito magiging katwiran? Patayin. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap habang siya ay mabilis na nagwawalis. Sa mundong ito ng malalakas, hindi siya magpapakita ng awa dahil alam niyang kung siya ang hahabulin at makita ito ng binata, tiyak na gagawin din niya ito. Damn it! Napansin din ng binata si Yezuan at agad na nagmura. Pagkatapos, sumigaw siya, "Sir, tulungan mo akong patayin ang mga gintong talim na ito, at hahatiin natin sila ng pantay-pantay." Hati ng pantay. Nang marinig ito, hindi napigilan ng mga mata ni Yezuan na maglabas ng dalawang sinag ng liwanag. Dahan-dahan niyang haharapin ang mga gintong talim na ito. Bakit kailangan niyang makipagtambal sa iba? Bukod dito, ang universe ring ng binata ay ang tunay na deal. Kung nakuha niya ito, maaari siyang makalusot kahit isang beses. Caught the crab and die. Sigaw ni Yezuan at humakbang pasulong gamit ang kanyang kanang paa. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. Pulse ng Earth, pangalawang layer. Ang pag-atake na ito ay direktang dumaan sa grupo ng mga gintong talim at sumabog patungo sa binata. Ano? Nagulat ang binata at nagmamadaling kinuha ang kanyang katangian na True Chi sa kanyang paanan. Bagamat siya ay tinamaan pa rin, ang kanyang fire attribute na True Chi ay hamarang ng maraming epekto. Gayunpaman, hindi maiwasang manginig ang kanyang mga paa. Sa isang iglap, isinara ng mga gintong talim ang distansya sa pagitan nila. Anong klaseng martial art ito? Paano ito magiging napakalakas? Labis na naguluhan ng binata. Sa oras na ito, naisip niya lamang na makapangyarihan ang martial art na ito. Hindi niya inaasahan na ito ang pinakamahinang Earth attribute na martial art na sumanib lang sa profound meaning of Earth. Gayunpaman, ang sipa na iyon ay pampaganya lamang. Bang! 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 Mabilis na pumalit ang mga paa ni Yezuan habang patuloy niyang ginagamit ang 10 hakbang ng Battle Dragon na sumanib sa Pulse of the Earth, second layer. Kahit na ang binata ay may fire attribute na True Chi, hindi niya mapigilan ang madalas na pag-atake. Kung tutuusin, kailangan pa niyang ipagtanggol ang mga gintong talim na iyon. Bagamat ang 10 hakbang ng Battle Dragon ni Yezuan ay hindi tumatama sa bawat oras, sapat na ang isa sa 3 strike ay maaaring tumama sa binata. Bitik. Nang ang ikatlong Battle Dragon's 10 steps na naglalaman ng Pulse of the Earth ay dumapo sa mga paa ng binata, sa wakas ay umalingaw ang kakaibang malulutong na tunog. Ito ang tunog ng pagkabasag ng buto ng binata. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ng binata. Hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa ganoong karumal-dumal na lugar. Hindi rin niya inaasahan na aatakihin siya ng hindi mabilang na mga gintong talim. Ayaw ni Yezuan na mahak ng Golden Blades ang binata hanggang mamatay. Paano kung sinira nila ang Universe Ring? Sa makatuwid, sinimulan niyang linisin ang mga ginintoang talim. Sword of the Earth Splitting. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. Pulse of the Earth, second layer. Isang serye ng mga pagsabog ang umalangaw habang si Yezuan ay naglaslas ng 5 Sword of the Earth Splitting, na naghiwa-hiwalay sa isa sa mga gintong blade. Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ng binata, at ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Napakalakas ng attack power ng taong ito. Sino siya? Bakit hindi siya nagpakita noong nasa likod kami ng 9 Firmament's Great Cloud Rock? Bakit siya sumuko sa patnubay ng Dominador? Panipi. Maraming katanungan ang binata sa kanyang puso, ngunit wala siya sa mood na tanungin ang mga ito ngayong nasa panganib siya. Kailangan niyang tumakas, baka mamatay siya rito. Boom! Nahulog ang pangalawang gintong talim. Boom! Nahulog ang ikatlong gintong talim. Sa sandaling ito, 4 na gintong talim na lamang ang natitira na humahabol sa binata. Anak, hindi kita bibitawan ng ganun-ganun lang. Ang figure ni Yezuan ay kumislap at biglang lumitaw sa harap ng isang gintong talim. Pagkatapos ay nilaslas niya ang lupa gamit ang Sword of the Earth Splitting. Naitapon ang Sword of the Earth Splitting na ginamit niya kanina kaya hindi ito napansin ng binata. Nang maramdaman ng binata na may mali, isang malamig na liwanag ang biglang tumama sa kanyang kaliwang kamay. Rip! Isang belong braso ang lumipad pataas. Ano? Nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi niya inaasahan ito. Ang kanyang interspatial ring ay naglalaman ng malaking bilang ng heavenly treasures at earthly treasures, pati na rin ang 5 elements token na ginugol niya sa isang araw na pagkolekta.
Hindi niya kayang mawala ang mga ito. Ipaglalaban kita. Nagdesisyon ang binata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mahabang espada at mabilis na tumalikod. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang figure ang biglang lumipad at sumalo sa kanyang naputol na braso. Si Yezuan iyon. Haha, sa sandaling haborin ni Yezuan ang kanyang universe ring, hindi niya maiwasang mapangiti. Ding! Ang Earth Attribute Conversion ng host ay tumaas sa 47 points. Kabanata 550. Binhi ng pagninilay. Ding! Ang conversion ng Earth Attribute ng host ay tumaas sa 47 puntos. Sa pagkakataong ito, isa na naman itong malaking tagumpay dahil tumaas ito ng 3 puntos. Ang binata ay ang batang Panginoon ng lungsod ng isa sa mga malalaking lungsod sa rehiyon ng Luoxia. Ang kanyang interspatial ring ay naglalaman ng hindi maisip na kayamanan. Gayunpaman, lahat ng ito ay napunta kay Yezuan. Haha, mamatay. Biglang tumaas ang aura ni Yezuan nang bumulwak ang malaking halaga ng demonyong aura mula sa kanyang katawan at namuo sa anino ng isang demon god. Hindi niya ginamit ang Demon God chapter mula sa simula para mailabas niya ang kanyang kapangyarihan sa sandaling ito. Ngayon, dumating na ang oras. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. Sword of the Earth Splitting. Pulse of the Earth. Naramdaman na lang ng binata na kumikislap ang mga mata nito na parang nayanig ang buong mundo. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang 4 na ginintuang talam sa kanyang harapan na nawasak kaagad. Malakas. Napakalakas. Ito ang kanyang unang reaksyon, at ang kanyang huling reaksyon. Kotsa. Isang malutong na tunog ang nalipat sa kanyang isipan. Pagkatapos, mabilis na lumabo ang kanyang paningin. Ang kanyang ulo ay nabasag ni Yezuan. Flop! Bumagsak ang katawan ng binata sa lupa. Hindi lang iyon, nahulog din ang 4 na gintong talam. Agad na sumabog si Yezuan at napatay sila. Ito ang kanyang tunay na lakas. Kahit isang 6 na bituin ang pinatay ko. Sa lakas ko, dapat akong makapasok sa nangungunang 10 sa gitna ng 1,000 taong ito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya naging mayabang. Pagkatapos ng lahat, hindi niya maihayag ang bawang sword. Kung wala ang bawang sword, siya ay higit sa 6 na bituin. Ang mga taong 6 na bituin ay karaniwang nagtatago ng kanilang lakas. Sino ang nakakaalam, maaaring may ilan na makakamit ang 70% na conversion. Pagkaraan ng ilang sandali, itinago niya ang mga bangkay ng mga gintong talam at sinimulang siyasatin ang mga bagay sa loob. Ngayon pa lang, nilamon na niya ang cultivation resources at hindi tumingin ng malapitan. Talagang hindi mababa ang status ng taong ito. Sino ang nakakaalam, maaaring mayroon siyang magandang bagay. Maapoy na bato, purong gintong buhangin. Medyo nagulat si Yezuan. Hindi niya inaasahan na 2 isla ang napuntahan ng binatang ito. Ito ay masyadong mabuti para sa kanya. Sa pagdaragdag ng ginintuang talam, mayroon na siyang 3 token ng 5 elemento. Sa ngayon, I'm still not strong enough. Let's first explore this Blade Peak Mountain, then go to Wood and Water. Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay nawala sa isang iglap. Isang araw pa lang pero nakakolekta na siya ng 3 token. Marahil ang unang batch ng 7-star evaluators ay nakakolekta na ng 5 token. Hindi siya naglakas loob na maging pabaya dahil mayroon lamang 10 pwesto upang makapasok sa 5-element pool, at ang oras ay natukoy ayon sa bilang ng mga pwesto. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay nakita ni Tornado ang kanyang mga kilos. Kung iisipin na ang lakas ng brat na ito ay nakakatakot. Dahil ang Thousand Demon Sect ay nakapag-alaga ng isang henyo, sa palagay ko ay hindi sila tatanggi ng masyadong malayo. Kinaikit ni Tornado ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, iniisip niya kung dapat ba siyang lumapit para obserbahan si Yezuan at makita kung anong uri ng mga trompeta ang mayroon siya. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang hindi ito. Pagkatapos ng lahat, sa lakas ni Yezuan, hindi dapat maging mahirap para sa kanya na kolektahin ang mga token ng 5 elements. Pagkatapos ng round na ito, hindi ba niya malalaman sa second round? Ang buhawi ay nakatayo ng mataas sa langit, pinapanood si Yezuan. Pinagmasdan niya si Yezuan habang naglalakad sa Blade Peak Mountain, pinatay ang itim at gininto ang mga talam.
Gusto bang umikot ang brat na ito sa Blade Peak Mountain at kolektahin ang lahat ng Golden Blades? Matapos mapagtanto ang intensyon ni Yezuan, hindi alam ni Tornado kung tatawa o iiyak. Kung iyon ang kaso, hindi magagawa ng iba ang gawain. Gayunpaman, mayroong isang nakapirming bilang ng mga gininto ang blade sa Blade Peak Mountain. Alam ng Tornado kung gaano karaming mga gintong talim ang nasa Blade Peak Mountain. Bukod dito, bago dumating si Yezuan sa Blade Peak Mountain, may nakakuha na ng gintong talim at umalis. Sa ibaba, hindi napansin ni Yezuan na may nakatingin sa kanya. Pinatay niya ang kanyang paraan mula sa timog hanggang sa hilaga, pumatay ng higit sa 100 gintong talim. Nag-improve lang ako ng konti. Sobrang bagal. Punta tayo sa Wood Island. Umiling si Yezuan. Kung nawalan siya ng pwesto para makapasok sa 5-element pool dahil sa pagkolekta ng mga gininto ang blades na ito, kung gayon ang pagkawala ay mas malaki kaysa sa nakuha. Ang layunin niya ay makapasok sa top 10. Agad siyang umalis sa Blade Edge Island at sinubukang kunin ang kanyang bearings. Ang Blade Peak Island ay ang Metal Island, ang kaliwa ay ang Earth Island, at ang kanan ay ang Wood Island. Sa pagkakataong ito, pupunta siya sa Isle of Wood, pagkatapos ay sa Isle of Water, at panghuli sa Isle of Ice. Sa wakas, makapasok na siya sa Central Isle. Gayunpaman, nang makarating siya sa gilid ng Blade Peak Island at makita ang Wood Island, isang boses ang biglang umalangaw sa kalangitan. May nakarating na sa Central Island. Sana lahat ay magsikap at mag-ingat. Nakilala ni Yezuan ang boses na ito. Ito ay pag-aari ng Luoxia Regent's Domain Lord. Bulalas ni Yezuan sa loob-loob, oo naman, may nakarating sa Blade Peak Mountain bago ako at nakakuha ng gininto ang talim. Hindi ko alam kung sino ang taong ito, ngunit ang unang lugar ay ang magbabad muna sa 5-element pool sa loob ng 10 araw. Hindi na siya ng ahas na magtagal at tumalon sa dagat. Tanging ang 5-element island lamang ang may ipinagbabawal na pagbuo ng espasyo. Ang dagat na ito ay may isa rin. Ang mga hindi sapat na malakas ay kailangang lumangoy ng masunurin. May bloodline si Yezuan, kaya napakabilis niyang lumangoy. Wala pang 5 minuto, nakarating na siya sa Wood Island. Hindi alam ni Yezuan ang pangalan ng Wood Island na ito, ngunit alam niya na ang Wood Island na ito ay lubhang mapanganib. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ang ilang mga tao na nagmula sa Earth Island, ngunit hindi pa niya nakita ang Wood Island dati. Ang lakas ng pag-atake ng elemento ng kahoy ay hindi malakas, ngunit mayroon itong maraming epekto. Ang Wood Island na ito ay dapat na lason. Paalala ni Yezuan sa kanyang sarili sa kanyang puso. Hindi siya natatakot sa lason. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang bloodline ng Sacred Tree of Life. Hanggat patuloy na tumataas ang kanyang lakas, tataas din ang kanyang resistensya sa lason. Gayunpaman, hindi lahat ng lason ay maaaring ma-detox kaagad. Kung siya ay nalason ng isang paralisadong lason at pinatay habang siya ay nagde-detox, iyon ay kakilakilabot. Narating ni Yezuan ang Wood Island. Nahulaan niya na ang mga token ng 5 elemento ay dapat nasa gitna ng bawat isla. Ngayong may nakarating na sa Center Island, kailangan na niyang magmadali. Dumiretso siya sa gitna. Dati, sa Blade Edge Island, si Yezuan ay nakakita ng ilang makalangit at makalupang kayamanan, ngunit ang isla ng kahoy na ito ay mas nakakatakot. Ang mga makalangit at makalupang kayamanan ay makikita sa lahat ng dako, kaya labis na ikinatuwa ni Yezuan ang pagtanggap nito. Boom! 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 Isa pang serye ng mga pagsabog ang nahulog sa tainga ni Yezuan. Natigilan si Yezuan. Hindi nag-iisip, tumakbo siya patungo sa pinanggalingan ng mga tunog. Sa pagkakataong ito ay isang labanan sa pagitan ng 2 tao. Scram! Nauna kong nakita itong Tranquil Seed. Ang mga bihirang kayamanan ay pag-aari ng may kakayahan. Paano kung una mong mahanap ito? Di ba nabunot ko muna? Panipi, nililigawan mo si kamatayan. Dumating ang 2 nag-aaway na boses. Tumingin si Yezuan sa paligid at nakitang nag-aaway ang 2 tao. Gayunpaman, itinuon niya ang kanyang atensyon sa usapan nilang 2. Tahimik na binhi, ito ay talagang ang Tranquil Seed. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kabanata 560, Pagbabagong Demon God. Sinubukan ni Yezuan na isama ang projection ng Demon God sa kanyang katawan matapos marinig ang mga salita ni Tornado,
ngunit inabisuhan siya ng system na hindi sapat ang kanyang kaharian. Ganun pa rin ngayon. Gayunpaman, kung nakakuha siya ng ilang mga bagay, maaari niyang isulong ito. Halimbawa, ang binhi ng pagninilay. Haha, ang binhi ng pagninilay. Kung makukuha ko ang binhi ng pagninilay, maaari kong pagsamahin ang projection ng demon god sa aking katawan. Kapag nangyari iyon, ako ay magiging isang demon god. Tuwang-tuwa si Yezuan. Saglit niyang pinagmasdan at napagtanto niyang hindi masyadong malakas ang 2 taong ito. Sa karamihan, mayroon silang 5.5 bituin na pagsusuri. Nakapatay pa siya ng 6 na bituin na pagsusuri. Ano ang 5.5 star evaluation sa kanya? Hayaan mo akong maging mangingisda minsan pa. Agad na umangka si Yezuan palabas ng kagubatan. Ano? Napalingon ang 2 tao sa gulat. Pagkatapos, umiling ang kanilang mga ulo habang ang 2 war dragons 10 steps na napuno ng tumitibok na pulso ng lupa ay nabasag ang kanilang mga ulo. Instant kill. Ang lakas ni Yezuan ay lumago na sa isang nakakatakot na antas sa pamamagitan lamang ng paggalaw ng kanyang mga paa. Matapos mamatay ang 2 tao, mabilis na lumapit si Yezuan at kinuha ang kanilang interspatial rings. Oo naman, may berdeng buto sa isa sa mga singsing. Medyo mukhang binhi ng bloodline. Ito ang binhi ng pagninilay. Ding, magsasama ba ang host sa projection ng demon god? Oo. Pagkatapos sumagot ni Yezuan sa kanyang isipan, nawala ang meditation seed sa Devar space. Ding, matagumpay ang pagsasanib ng projection ng demon god. Natutunan ng host ang Thou Heart Seed Demon Technique Demon God Transformation. Tagumpay. Biglang nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Agad niyang ginamit ang Thou Heart Seed Demon Technique. Isang malaking halaga ng demonyong chi ang lumabas sa kanyang katawan at namuo sa projection ng demon god. Ito ay walang pinagkaiba sa demon god chapter. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Matapos lumitaw ang projection ng demon god, bigla itong sumugod sa katawan ni Yezuan. Sa sumunod na sandali, biglang lumawak ang aura ni Yezuan. Napakalakas. Ito ay 2 beses na mas malakas kaysa sa demon god chapter. Si Yezuan ay puno ng kumpiyansa. Iniisip niya na kung nagawa niyang makipag-fuse sa demon god phantom pabalik sa Blade Peak Mountain, magagawa niyang tapusin ang 6-star rated youth kahit hindi gumamit ng bawang sword. Sa madaling salita, maaari na niyang alisin ang bawang sword bilang trump card. Itatago ko ang bawang sword sa ngayon at gagamitin ang demon god transformation. Inalis ni Yezuan ang bawang sword at basta na lang kumuha ng mataas na kalidad na heaven artifact. Bagamat makapangyarihan ang demonic god transformation, kapag ginamit ito, ang 4/5 bahagi ng true chi ni Yezuan ay mauubos. Kung mas maraming true chi ang nakonsumo niya, mas magiging malakas ang kanyang amplification. Buti na lang at may bloodline siya ng Sacred Tree of Life. Kung hindi, maaari lamang niya itong gamitin bilang isang trump card. Ngayon na maaari na siyang makisama sa multo ng demonic god, mayroon siyang kakayahan na makipagkompetensya sa mga henyo na iyon. Kaya naman, kailangan niyang magmadali. Kung mas maaga niyang nakolekta ang 5 elements token, mas maaga siyang makakapunta sa gitnang isla at makuha ang titulo. Si Yezuan ay sumanib sa multo ng demon god at sumugod patungo sa gitna ng Isle of Wood gamit ang kanyang mga itim na mata. Ang sentro ng Isle of Wood ay kagubatan pa rin, ngunit mayroong isang espesyal na panganib dito. Ito ang demon tree na nakatagpo noon ni Yezuan. Casual na pinatay ni Yezuan ang isang tao at nakuha ang tinatawag na Sacred Seed of Life. Ang sagradong binhi ng buhay ay isang magandang bagay. Ito ay isang banal na bagay para sa pagpapagaling. Gayunpaman, mayroon ng bloodline si Yezuan ng Sacred Tree of Life. Ito ay katumbas ng paglamon sa sagradong binhi ng buhay sa lahat ng oras. Pagkatapos, mabilis na umalis si Yezuan sa Isle of Wood at nagtungo sa Isle of Water. Sa oras na ito, nakakuha na siya ng 4 na token. Hanggat nakuha niya ang Star of the Ocean, maaari siyang pumunta sa gitnang isla. Gayunpaman, nang papasok na siya sa dagat, nakarating na ang pangalawang tao sa gitnang isla. Siya ay kasalukuyang nasa pangalawang lugar. Ang boses ng domain ruler ng Luoxia region ay biglang umalangaw. Nagulat si Yezuan, ngunit biglang nakaramdam ng pag-asa. Ngayong nakarating na ang pangalawang tao sa gitnang isla,
maaaring maaga niya ang nangungunang tatlo. Ang ikatlong pwesto ay makakapagbabad sa 5 elements pool sa loob ng 8 araw. Tinataya ni Yezuan na kung magbabad siya sa 5 elements pool sa loob ng 8 araw, sapat na ito para itaas ang kanyang attribute affinity sa upper epic level. Sa oras na iyon, magkakaroon ng qualitative leap ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, pagdating niya sa Isle of Water. Donut ba ang Isle of Water? Ito ba ang sentro ng isla o ang dagat? Panipi, hindi nakaimik si Yezuan. Tila kung gusto niyang makuha ang Star of the Ocean, kailangan niyang pumunta sa ilalim ng dagat. Naunawaan din niya na dapat mayroong hanay sa ilalim ng Isle of Water. Hindi man lang nag-isip si Yezuan habang siya ay direktang tumalon sa dagat. Sobrang lamig. Sa paglundag pa lang niya ay nanginginig ang buo niyang katawan. Ang tubig dito ay mas malamig kaysa sa tubig sa labas. Karamihan sa mga tao ay maaari lamang manatili dito ng 1 oras. Ngunit mayroon akong bloodline ng sagradong puno ng buhay. Kaya kung mapanatili ang temperatura ng aking katawan at makahinga sa ilalim ng tubig. May kalamangan ako sa iba. Sa pag-iisip na ito, agad na pumasok si Yezuan. Maraming bloodline ang agad na naglaro. Ang ilalim ng dagat ay napakadilim, ngunit malinaw na nakakakita si Yezuan. Pagkatapos tumalon, nagpatuloy siya sa pagsisid. Sa tansya niya, dapat nasa kailaliman ang Star of the Ocean. Sumisid siya saglit. Boom! 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 May kumikislap na liwanag sa dikalayuan, pati na rin ang ilang impact. Gaya ng inaasahan, delikado pa rin ang ilalim ng dagat. Siyempre, maaaring 2 tao rin ang nag-aaway. Mabilis na sumugod si Yezuan. Kung ang 2 tao ay nag-aaway, ito ay maaaring dahil sila ay nakikipaglaban para sa Star of the Ocean. Gayunpaman, nabigo siya. Ang 2 taong nag-aaway ay hindi kapwa-tao. Isa lamang sa kanila ang nakikipaglaban sa isang santo na hayop sa ilalim ng dagat. Nang pumunta si Yezuan, nagkataon na napatay niya ang Undersea Saint Beast at mabilis na iniligpit ang bangkay. Gayunpaman, nakita ng matatalas na mata ni Yezuan na pagkatapos mamatay ang sagradong hayop, isang bahagi ng katawan nito ang kumikinang. Ang bituin ng karagatan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at agad siyang sumugod. Gusto mong nakawin. Nililigawan mo si kamatayan. Panipi. Agad na sinugod ng binata si Yezuan. Bagamat sila ay nasa ilalim ng dagat, nagkataon na siya ay may katangian ng tubig, kaya ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay hindi gaanong nababawasan. Sa sandaling ito, napansin ni Yezuan na ang binata ay tila isa sa 8 eksperto sa 6 na bituin. Agad na kumunat ang gilid ng bibig niya. Mabibilang mo lang ang sarili mong malas na nakilala mo ako. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Agad niyang pinatawag ang anino ng Demon God at pinagsama sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang bawang sword sa kanyang kamay at nilaslas ang ilang earth-shattering sword sa kanyang harapan. Ang earth-shattering swords, na naglalaman ng palso ng lupa, ay bumagsak sa tubig at agad na dispersed ang water attribute ng binata na chi. Hindi inaasahan ng binata na mababali ang kanyang atake. Medyo pabaya siya dahil hindi siya pamilyar kay Yezuan. Gusto mo akong patayin gamit ang kaunting kasanayang ito. Mangarap ka. Napatikip ng ngipin ang binata at ginamit ang kanyang trumpeta. Pagsabog ng water dragon. Ang earth-shattering swords ay agad na nilamon ng water dragon ng binata. Gayunpaman, ang earth-shattering swords ay hindi dapat pabayaan. Kakaporma lang ng water dragon nang malapit na itong gumuho. Water dragon, lemunin mo siya.